Welcome sa Mel's for Fishing TV, na kung saan makakita kayo ng gwapong Spiro. Katulad ko, balik ulit tayo dito guys sa Garagatan para magpatuloy sa ating mga pangarap. Ngayong episode guys, dadayo ulit ako sa isa rin sa pinakamagandang spot natin na pinupuntahan. Bali late afternoon dive tayo dito hanggang hapon. So babiyahe ako dito ng about 20 minutes para marating lang yung spot natin. Nasa kabilang barangay kasi yon. Pagkalipas nga ng 20 minutes ng pagbiyahe, nandito na ako sa spot. Ito, napakakalma naman ng dagat. Bisitahan ulit natin yung mga king mac dito. Sa mga previous video natin, is dito tayo nakakahuli ng mga malalaking king mackerel. Sa mga bago pa lang sa channel ko, mag-subscribe kayo para lagi kayong updated sa mga ganitong video na ilalabas ko. Maraming salamat po. Kaya load mo tayo ng spear gun para along the way, makita man tayo ng isda, ready na to speed it. Speed gun loaded, let's go. Ito na yung naging unang drop ko ngayong hapong dive na ito. Dito ako nag-drop muna sa mababaw na area, parang warm up ko na rin. Pagkapwesto ko dito, nandito pala yung pawikan, hindi ko agad napansin. Nagpapahinga, nabulabog natin tuloy yung nilalang na yon. At dahil wala namang lumapit dito sa unang dive natin, surface muna tayo. Dito guys, lumipat na ako ng pwesto at nandito na ako sa spot. Yung palagi ito nating dinadapaan sa mga previous video natin. Dito natin nakikita yung mga slick unicorn at yung malalaking slender unicorn. Nagbabakasakali tayo ngayong araw na ito is nandito sila. Pagkapwesto ko dito, nandito nga yung mga slick unicorn. Pero hindi yung malalaking slick unicorn. At dahil wala namang nagpapakitang ibang isda, kuha muna tayo ng slick unicorn. Pinili ko itong pinakamalaki sa grupo. Unang isda natin, isang slick unicorn. Thank you Lord, mga 1 kilo. Pagkatapos kong malagay sa stringer yung unang huli natin guys, balik ulit tayo dito sa ilalim. At dito nakita ko na yung mga slender unicorn, kaso nga lang nandun sa malayo, ayaw lumapit sa akin. Mukhang mailap ngayon ang mga slender unicorn ngayon at kukunti lang sila. Hindi gaya ng mga nakaraang dive natin dito is marami yung naka-harvest tayo dito. A couple of seconds ang pag-aantay ko dito guys, ayaw talagang lumapit ng mga slender unicorn. Kaya imbis na umangat na ako dito, kuha na lang ulit tayo na itong mga slick unicorn, good size na rin.
Dito sa dive na to guys, nakita sana ako ng Slender Unicorn. Akala ko dito, lalapit na sa akin. Ngunit nakadistansya pa rin, hindi ko matira. Mukhang mailap ngayon ang mga Slender Unicorn. Inantay-antay ko pa to, pero ayaw talagang dumiretso sa akin. Kaya back to the surface muna tayo. Makalipas ang isang oras guys, hindi pa rin nadadagdagan yung dalawang Slick Unicorn na huli ko. At yung mga Slender Unicorn, ayaw talagang lumapit. Pag dumadapa ako dun sa isang pwesto, is dun lang sila, paikot-ikot lang sa malayo. Buti na lang, habang nag-aantay ako dito, may lumapit ulit na isang Slick Unicorn. Pang tatlong Slick Unicorn natin ngayong araw na ito, okay na rin to. Kesa naman umuwi tayong walang huli. At least pwede na tong pang-ulam natin pag uwi sa bahay. Pakalipas pa ang 2 oras guys, wala na talagang nagpapakita. At medyo pagod na rin ako sa kakadive dito. Ang nandito lang is etong mga surgeon fish, yung labahita na maliliit pero good size na rin nahulihin. Wala talagang nagpapakita ngayon na king mac or mga mamsaman. Makalipas ng 3 oras na pagdadive dito sa spot guys, wala talaga nagpapakita at eto na rin yung naging last dive ko. Nakita ulit ako dito ng isang labahita, kaya dinrapshot ko lang to, napaka-amo kasi etong ganitong isda. Eto yung naging pang-5 huli ko. Maliit man pero solid na. Gawang dayo tayo, kailangan may uwi tayong isda sa pamilya natin. Pang-5 isda natin. Hindi na nagpakita yung mga unicorn, yung slender. Nawala na sila dito. Okay na rin to. Kesa umuwi tayong walang huli. Pang-ulam na rin. Thank you Lord. At eto yung mga huli ko. Nakatatlong Slick Unicorn tayo, 2 labahita. Kaya goods na to. And guys, sumahon na ako. Walang nagpapakita ng malaki. Akala ko magpapahuli yung Slender Unicorn. Pero umalis ka agad dun sa spot. So ito lang yung nahuli ko. Okay na rin to. Mga 3 kilo. Pang ulam lang. Surgeon fish 2. Saka Slick Unicorn. Okay na rin. Wala kasing agos. Kaya wala siguro mga lalaking isda. Bawi na lang tayo sa sunod na dive. Pagkalipas ng 2 araw guys na pahinga sa pagdive, balik ulit ako dito sa karagatan para magpatuloy sa aking mga pangarap. At dito, magdadayo ulit kami sa Gakot Island. Gawang kumalma yung dagat ngayon. At kasama ko dito si paring Joshua, yung palagi nating kabady sa mga previous video natin. Bali 2 kami magdadive doon sa isla. Umaga kaming nag-prepare dito, kaso nga lang, kanina habang nagpapatakbo kami na itong bangka, ang dilim ng ula, parang uulan. Kaya nagpasya kaming hindi muna tumawid sa isla, nagantay kami na lumipas yung dilim. Kasi baka abutan kami ng lakas ng alon. For the safety na rin at maliit yung bangka namin. Mahirap na din na itong ganito, gawang yung pag madilim ang ulap at medyo umuulan is talagang nagsusubas ko kung tawag dito sa amin.
At makalipas nga ng ilang minutong pagbiyahe namin papunta dito sa Gakot Island, eto't narating na namin. Pagdating namin dito is medyo gumanda yung panahon, pero maula pa rin dyan sa paligid ng mga isla. At least nagpakita na si Haring Araw. So itong bangka pala namin dito guys is pinupunduhan lang namin para makadive kami ng maayos. Prepare lang kami dito, bihis, tapos dive na tayo. At dito guys, habang nag-warm up pa lang ako, hindi ko muna in-open yung camera, gawang nandito lang ako sa mababaw na area nagda-dive. Nang may biglang sumulpot sa akin itong napakalaking labahita. Hindi ko na in-open yung camera, baka kasi pasukin ng tubig pag doon natin buksan sa ilalim ng dagat. Ay, sayang, hindi ko na-open kagad yung camera. Unang dive ko pa lang, nag-warm up ako. Lumapit itong napakalaking labahita. Thank you Lord. Ang laki. Sobrang 1 kilo. Nandito lang sa mababaw. Okay lang yun. Kahit hindi natin na-open yung camera. Unang isda natin. At dahil malapit pa ako dito sa bangka guys, linagay ko muna itong labahitang ito. At diretso na tayo dito sa malalim na area. Pagkapwesto ko dito, maganda na yung visibility ng dagat ngayon dito, malinaw na. Pero hindi natin kaagad nakita yung mga dalagang bukid. At dahil wala namang lumalapit, back to the surface muna tayo. Dito guys, lumipat ulit ako ng pwesto at nandito na ako sa malalim talaga na area, yung palaging pinapwestuhan ko. Dito natin nakikita yung mga slender unicorn. Hindi ulit nagpapahuli sa atin yung mga slender unicorn at slick unicorn dito sa isla. Pang nabubulabog na talaga sila. At ganun pa rin yung nagpakita dito. Yung mga one spine unicorn pa rin. At pagka-resurface ko dito guys, eto, linapitan ako kaagad ng maraming rainbow runner. Yes! Kaso nga lang, hindi kaagad ako nakaprepare para matira yung naunang lumapit. Ang mga nahuli kasing lumapit is maliliit na, mga wala pang kalahating kilo. Kaya hayaan na lang natin. Palakihin muna natin etong mga maliliit na rainbow runner na to. At dito sa dive na to guys, dahil wala namang nagpapakita sa atin pag nag-aambos tayo, nag-try na lang ako ditong mag-drop dito sa malalim na area. Hindi ko to kayang dropan, gawang napakalalim nito. Nasa about 30 meters siguro or lagpas pa. Kaya ang ginagawa ko dito is nagda-drop shot lang ako. At dito nakakita ako ng slender unicorn. Kaso nga lang, hindi tinamaan. At dito, habang nagpapahinga ako, eto, lumapit sa akin etong ang daming slick unicorn. Ang lalaki. Umanga talaga sila. Kaya dali-dali akong nag-dive dito para makukuha tayo ng isa. Buti na lang, maamo etong mga slick unicorn ngayon. Kahit hindi na tayo nakaambos, lumapit sa atin at nakakuha tayo ng isa. Ito yung naging pangalawang isda natin ngayong umagang dive na ito. Napakalaking slick unicorn. Bihira na talaga magpahuli etong ganitong mga slick unicorn ngayon. Malalaki ta. Malalaki sana itong slick unicorn. Kaso ang lalim na dito. Hindi ko kayang mag-ambos. Mas maganda sana to, ambos style.
Pero hindi ko kayang drop. I-drop doon sa baba. Ang lalim na. Nag-aabang lang tayo ng mga pelagic. Marami kasing dumadaan dito mga tangige. Thank you Lord. Ito guys, habang nag-aabang ako ng mga dadaang mga pelagic or mga king mackerel, mga mamsaman, may napansin ako dyan sa malalim na area na hindi ko alam kung anong isda, kaya sumisid lang ako dito para tingnan. Ang lalim na ito guys, yung drop na ito is nasa 35 meters siguro yung lalim. Kaya talagang napakalalim na to, kaya ingat-ingat talaga ako dito. Kunting pagkakamali lang talaga is delikado na baka buhay natin ang kapalit dito. At habang palapit ako dito sa pinagmamasdan kung anong nakita ko dito guys, yun pala is napakalaking grouper. Ayun, nandun sa buhangin, nakahiga. Buti na lang, napakaamo. Habang palapit ako is hindi na talaga gumalaw etong grouper na to. Kaya napakaganda yung patama natin dito sa grouper na to. Kaya pagka pull ko ng trigger at napatamaan yung isda, dali-dali ako nag-resurface dito. Ang malalim talaga ito. Akala ko dito, maliit lang yung grouper na napana ko. Ngunit habang hinahata ko to at malapit na sa akin, malaki na pala, grabe. Buti lang, na stone shot natin at hindi na nakagalaw. Hindi tayo pinahirapan. Buti lang na stone shot. Malalim to, mga 25 meters. Ay, mga 30 plus meters to. Malalim. Alaki sana nung mamsa. Ha? Pero mailap, hindi ako pinansin nung pababa ako. Pag lumapit sana yun, titirahin ko. Oh, thank you Lord. Marble grouper. Pagkalagay ko sa tuhugan na itong grouper guys, bumalik muna ako sa bangka, gawang mabigat na pag nagdadive ako. Ilalagay muna natin to sa bangka, itong dalawang huli natin. Para mas maganda mag-dive tayo dun sa malalim na area, walang sagabal. Kaya pagkalagay ko ng mga huli sa bangka, balik ulit tayo dito sa ilalim at bumalik ako dito sa nakitaan natin ng mga slick unicorn. Dito, nag-urong na ako ng konti dun sa malalim na area. Dito lang muna ako nagpwesto sa mababaw na area, gawang hindi ko talaga dun madrapan. Hindi ako dun maka-ambush. Baka pusin tayo ng hininga. Kaya for the safety natin, dito lang muna tayo mag-dive sa kayang-kaya natin. Pwede akong magpwesto doon pero drop shot lang talaga. Abang-abang ng dadaan na isda. At dahil nga nasa mababaw lang tayo guys, hindi pa tayo nakakarating doon sa nakitaan talaga natin ng mga slender unicorn or yung mga slick unicorn. Ito at walang nagpapakita. Hindi talaga sila pumupunta dito sa mababaw na area. Nandun lang talaga sila sa malalim. Kaya back to the surface muna tayo. Pagkatapos kong makarecover dito guys, balik ulit ako sa ilalim. Dito pa rin ako sa mababaw, hindi pa ako pumupunta doon sa nakitaan natin ng slick unicorn. Gawang nandito naman yung mga dalagang bukid or yung mga bay. At habang palapit na ako dito guys sa may buhangin, dito sa pwepestuhan ko, eto ang nagpakita. Paglingon ko sa kanan ko, may papalapit na pala sa aking napakalaking tangige. Buti lang, napakaamo. Kaya pagka-close ko ng gap at na-meet ko yung distance, tinira ko na to. At sa sobrang amo na itong isda guys, napababa yung tama ko. Hindi ko alam ba't napakababa yung patama ko doon sa isda. Kunting-kunti na lang talaga at hindi natatamaan. Kaya ang ginawa ko dito is binigyan ko talaga ng line para hindi lang mapunit. Sayang kasi. Grabe, ang ganda naman yung pagka-aiming ko, pero napakababa talaga yung patama. Minsan talaga, hindi maiwasan na ganun yung patama mo sa isda kahit napakaamo. Dito nga, habang palapit sa akin itong isda, nakikita ko talaga na napaka-nipis talaga yung patama ko. Nasa mababang area, nasa may buntutan.
Ilang minuto ang paghihilahan at pag-aagawan ng line, eto't malapit ko nang masecure etong tangigi nating huli. Kaya lang, lumalaban talaga. Sa unang attempt ng paghawak ng buntot, hindi ko pa nahawakan. Buti na lang, medyo pagod na yung king mackerel na to. Kaya sa pangalawang hawak natin sa buntot niya, is nahawakan ko na. Secured cuts. Thank you, Lord. Akala ko masyadong mababa yung patama natin. Buti lang. Medyo matigas na dun sa buntutan. Tangige. Masyadong mababa yung patama. Mga 6 na kilo ito. Thank you, Lord. Lagay muna natin ito sa bangka. Ayun yung bangka natin. Bumalik ako dito guys sa bangka para malagay ulit etong tangigi. Gawang mabigat talaga pag nagdadive. At paglagay ko sa bangka guys, ayun, dumilim na naman, umuulap. Mukhang uulan na naman. Kaya pagkabalik ko dito sa malalim na area, doon sa nahulihan natin ng stick unicorn kanina, is eto't madilim na nga, gawang ang ulap. Parang uulan talaga ng malakas. Pagbalik ko dito guys sa ilalim, nandito ulit yung mga slick unicorn. Ayan, ang dami talaga nila. Ang problema talaga is nandito sila sa napakalalim na area. At nandito rin yung napakaraming dalagang bukid. Kanina talaga is may malaking mamsa akong nakita. Pero pag dive ko is bigla namang lumayo sa akin. Hindi ako pinansin. Dinedma ako ng mamsang napakalaki. Pero ayaw talagang lumapit na itong mga slick unicorn habang nagda-drop ako. Kaya pagkatapos din na itong dive na to guys, sumakay na rin ako sa bangka at pag-ahon ko nga, eto, pag ang dilim na talaga ng ulap, umuulan-ulan na. Kaya nag-decide muna kaming pumunta sa Pangpang at kakain na rin. Gawang halos 4 na oras din kaming nag-dive ngayong umagang dive na ito. So ayun guys, umahon muna kami. Ayun, sobrang dilim ng panahon. Hindi makita yung banton. So magpapatilan na lang kami dito. Tapos uwi na rin mamaya. So kakain na din. So goods naman yung mga huli natin ngayon. Ayun, nakatangigi tayo. Isang grouper. Okay na rin to. Medyo malaki yung tangigi. Mga 7 kilo siguro. Eto, ang dilim. So patila lang kami dito. Tapos uwi na rin siguro. Hindi na magtatagal, baka mas lalong sumama yung panahon. Patila ng ulan, tapos kain na rin dito. At eto nga't habang kumakain kami dito guys, nasasabawan yung dilata naming ulam. Nagkasabaw. Ayun guys, kakain muna kami. Ito yung ulam namin. San Marino. Iihaw sana kami kaso umuulan. Kaya hindi na lang. Pagkatapos namin kumain dito guys, nagpahinga muna kami, nagpatila ng ulan at pinalagpas yung dilim. Ang problema is parang walang katapusan yung dilim, paikot-ikot lang dito sa isla. At eto't nagbiyahe na nga kami. Baka kasi mga susunod na oras is mas lalong lumala etong panahon, lumakas itong alon. Shoutout nga pala kay Balayong Johnsmore, Mabahin Family, Noel Grigo, Apo Family, Elna Chavez, Lods Tapitanon, Leonardo Mejorada, Susana Villahermosa, Miguel Mikmik, Maybe Quilo, Jeffrey Ferolino, Fritz 20, Joseph Soriano, Alan Tingala, Kayadong Family, Rendek TV, Alan Florania, Reynald de la Cruz, Lugin Gillian, Rustoms for Fishing, Chris Kitara, Edgar Hisona, Arnolfo Bulay, Brian Pagkaliwagan, Rankin Guapo, Bea Lopez, Alexander Pesquera, Pesquera Family, Ronnie Borja, Rapi Bantilan, Alin Samar, Francis Bonete, Cesar Ismama, Aldrin Encio, Brian Triano, Christopher Simon, Rizal Rubidillo, Danilo Adalim, Judge Prince Adalim, Jaime Dulay, Richard Cunanan, Dennis de la Cruz Family, Johnny Heisten, Chris Tuto Macray, Joseph Janea, Pancho Pantino, Marlon Hamisola, Family Ribas, Romeo Alcones, Alcones Family, Janito Pitisanan, Rini Alisin, Ani Rosal, Jan Micael Micabalo, Ian Cort Lisondra, Bugs TV, Federic Tirado, Prince Tyron, Bong Ongkoy, Gina, Sayon, CB Montes, Frankie Lingo, Tumabaga Hunter TV, Merwen Antonio, Jory Moster, Rinante Ligas, Tol AJ Muto, Cesar Ableng, Menton Bernel, Elvira Miranda, Florante Miranda, Paul Hinerosa, Jeds Abrinica Family, Joveno Francisco, Jobelen Mirang, Jennifer Hubahad,
Palma Ilap, Rolly Cananis, Jonathan Ricto, Infinite Outer Quest, Mikael Mejia, Jeric Weleste, Justin Paigmane, Pamiano Family, Felix Lumagdang, Kix Francisco, Kenneth Jan Rubrico, Marlon Anduca, Fernando Lacasandile, Labrad 18, Carmela Talara, Yeng Yeng, Kiras Diyos, Nelia Balasi. Maraming salamat po sa inyong lahat. At eto, pagdarating nga namin dito sa main island, tinimbang na namin etong mga huli namin. Etong tangigi is naka 7.6 naman kilogram on scale, kaya goods na goods na. Etong marble grouper is umabot ng 4 na kilo, saktong-sakto. Saka itong slick unicorn at labahita is nag-4 na kilo. Ayos na rin etong 4 na pirasong isdang huli. Halos naka 16 kg on scale na din, kaya goods na goods na. Nagkita naman kami sa 4 ng isdang ito ng 2,600. Bali yung 2,600 namin nakita is yung 600 is hiniwalay ko na pang maintenance natin sa motor at pang gasolina. 2,000 na titira is hinati naming dalawa. Kaya bali nagatig 1,000 din kami. Maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang patuloy na sumusuporta sa munting channel ko. God bless you all po. See you on the next episode.